Mga kapuso, ang pag-ibig daw ay hindi minamadali. Hindi dapat hinahanap dahil kusa naman daw na darating. Pero paano naman na sa sobrang paghihintay mo sa love, napag-iwanan ka na ng iba? Ano ang dapat mong gawin? Hahanapin mo na ba si love o hihintayin mo pa rin? Mga kabarangay, isang kwento ng pag-ibig at paghihintay sa tamang tao ang ating mapapakinggan ngayong araw na ito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Liberty. Maganda ang katawan, may maayos na trabaho, at ang sabi ng mga kaibigan ko ay complete package na raw. Kaya nga kung may isang bagay man ako na hihilingin, yon ay ang mahanap ko na si The One. Pero ewan ko ba dahil mailap talaga ata ang swerte sa akin. Kaya eto nga pa rin ang beauty ko. Uy girla, anong nangyari sa'yo? Bakit nakanguso ka ata dyan? Ang tanong ng best friend ko nang makita niya akong nakatulala na naman. Uy wala may iniisip lang, ang sagot ko naman. Pero sa totoo niya ay madalas niya akong nahuhuling tulala. Siya yung pinaka-close ko dito kaya alam kong alam niya kung ano na naman ang tumatakbo sa isipan ko. Aalis na sana ako kasi alam kong maririnig ko na naman ang sermon niya pero wala Nagsimula na niya akong sabihan. Alam mo kasi ang mga lalaki may kanya-kanyang diskarte yan. Kung alam niya na hindi mo siya bet, naku hahanap yan ng ibang bibiktimahin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang masyadong mapili dyan. Kung sino yung dumating, edi i-grab mo na lang kesa naman maghintay ka sa wala. Sinasabi ko sa'yo nagkukulang na sa mga totoong lalaki ngayon. Kaya bahala ka. Ikaw din. Ang pananakot naman ni Kat sa akin. Kung tutuusin ay marami naman talagang nanliligaw sa akin. Yun nga lang ay hindi ko talaga sila type. Kung gwapo kasi mayabang naman. Kung matalino, mahirap naman intindihin. May mga nanligaw din sa aking mga abogado na at doktor. Pero ayaw talaga ng puso ko. Walang spark. Siguro totoo ngang mapili ako Papa Dudut. Pero hindi naman ako masisisi ng lalaki. Sa dami ba naman ng mga manluloko ngayon? Kailangan mo talagang kilatisin kung sino yung pwedeng i-boyfriend mo. Kung gaano naman ako kapili sa lalaki, siya naman kabaliktaran namin ni Mama. Isa siyang single mom at pinalaki niya kami ng aking kapatid sa pagiging isang sales lady. Hindi kasi siya nakatapos ng pag-aaral dahil maagang nakapag-asawa. Hindi sila nagtagal ni Papa dahil si Papa ay sumakabilang bahay na, 4 na taon pa lang si Marco noon. Ako naman ay nasa grade 5 pa lamang. Nakita ko kung paano nahirapan si Mama sa pagpapalaki sa amin. Na walang katuwang. Pagkatapos kasing maghiwalay ni na Mama at Papa ay kasama din niyang tinangayang lahat ng ipon nilang dalawa ni Mama. Kaya naman as in zero talaga lahat. Kaya bilib ako sa fighting spirit ni Mama dahil hindi siya sumuko. Nagbenta ng kung ano-ano at hindi siya tumigil para mabigyan lang kaming dalawa ni Marco ng magandang kinabukasan. Siguro'y gano'n naman talaga ang mga nanay. Lahat ay gagawin para sa kanilang mga anak. Papa Dudut, isa akong account executive sa isang malaking kumpanya. Nakapagtapos ako ng kursong business administration sa isang university dito sa aming probinsya. At sa edad na 32 Papa Dudut ay nakatulong na rin ako kay Mama. At 1 taon na nga lang ay makakapagtapos na rin ang aking kapatid sa college. Kumukuha kasi siya ng medtech at kahit papaano ay nakakaraos din sa hirap ng buhay.
Kung hindi dahil sa lakas ng fighting spirit ni mama, siguro ay hindi kami magkakaroon ng kung anuman ang meron sa amin ngayon. Kaya madalas na akong nai-stress kapag tinatanong sa akin ni mama kung kailan daw ako mag-aasawa. Linggo noon, Papa Dudut, walang pasok kaya naman tanghali na sana akong gigising nang biglang lumakas ang katok sa pintuan. Kahit narinig ko yun ay hindi talaga ako bumabangon. Kaya lang ay napakakulit ni mama. Narinig kong binuksan niya ang pintuan at unti-unti nang lumapit sa akin. "Gumising ka nga dyan, Maria Liberty. Tanghali na, pero ang lakas pa rin ang halik mo." Ang sabi ni mama, nagtaklob pa ako ng kumot. Pero pilit na tinanggal ni mama yon. "Manaman nakakapagod sa trabaho at saka ito na nga lang ang pahinga ko tapos gigisingin mo pa ako ng maaga, ma." Ang sabi ko kay mama. Pero kurot lang ang inabot ko. "Uy, ipapaalala ko lang sa'yo na birthday mo ngayon, so isang taon na naman ang nadagdag sa edad mo. Nakakadiri. 33 ka na pala pero wala pa rin jowa." Ang malakas na pangaasar ni mama. Parang millennial lang si mama tapos may Facebook pa yan. Hay, so ayun, bumangon nga ako, Papa Dudut. Kumain tapos naligo tapos ay umupo sa sala at binuksan ang TV at nanood. "So anong plano mo? Tutunga nga ka lang dyan buong maghapon?" Ang pangungulit naman ni mama. "Ma, wala po talaga ako sa mood lumabas ngayon eh. Luto ka na lang ng palabok tapos bili ako ng ice cream." Ang nakangiting sabi ko kay mama at tumawa lang siya. "O bakit ka tumatawa, ma?" Ang sabi ko sa kanya. "Alam mo anak, hindi ka talaga magkakajowa sa ginagawa mo." Ang sabi ni mama sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero si mama ata yung pinaka mas namumroblema kung magkakajowa pa ako o hindi. Ano naman kung gusto ko ng ice cream? Ang hirit ko naman. "Don't worry anak, na-text ko na si Kit na ibili ka ng ice cream. Pupunta pa lang siya dito mamaya. Nag-text sa akin kaya pumayag na ako." Ang sabi ni mama. Halos manlaki ang mata ko. Si Kit yung crush na crush ko pero may girlfriend na kaya eto na friendzone ako. Best friend ko si Kit simula noong high school. Madalas kaming mapagkamalang mag-BF at GF kasi hindi kami mapaghiwalay at lagi kaming magkasama. Kaya siguro unti-unti akong nahulog sa kanya dahil sobrang bait niya sa akin. Umamin ako sa kanya pero ang sabi niya sa akin ay may nililigawan na raw siyang iba. Kaya tumigil na ako sa pagka-crush sa kanya. Pero alam mo yun, Papa Dudut, kapag magkikita kami ay ang lakas pa rin ang pintig ng puso ko. At hindi malayong hindi malaman ni mama na may pagtingin din ako dito. Kaya siguro in-invite niya si Kit kasi alam niyang siya lang ang nakapagpapasaya sa akin. Nang nalaman ko, Papa Dudut, na magpupunta si Kit sa bahay ay hindi ko alam ang gagawin. Bumalik ako ng kwarto at naghanap ng isusuot na medyo maganda para hindi naman ako magmukhang 33 years old. Tapos ay nag-blush on ng konti at parang high school ang peg. Alam kong imposible siyang magkagusto sa akin pero hindi ko pa rin mapigilang humanga sa kanya. Tinulungan ko na si mama na maghanda ng mga iluluto niya. Sa totoo lang ay wala naman akong ibang bisita maliban kay Kit. Kasi wala naman akong balak na paghandaan ang araw na to. Si mama lang tong masyadong mapilit kaya wala akong nagawa. Lalabas lang sana kami nila Kat at nung ibang mga katrabaho namin, kaso feeling ko ay nararamdaman ata ni mama na malungkot ako. Kaya ayun, alam niya kung sino ang makapagpapasaya sa akin. Mga bandang 4:00 nang dumating si Kit. May dalang cake at bouquet ang lolo mo. Kaya naman sobrang kinilig ako, Papa Dudut. Kahit alam ko namang lahat ng yon ay utos lang ni mama at hindi galing mismo kay Kit. Ang gwapo ni Kit sa checkered niyang polo.
Mukhang ang bango-bango niya. Ang pupungay ng mga mata, ang laki talaga ng pagkakahawig nilang dalawa ni Tom Rodriguez. May dimple din siya na mas lalong bumagay sa kanya. Kumusta ka na? Gumaganda ka ata. May boyfriend ka na no? Ang bungad niya sa akin. Ngumiti lang ako kasi deep inside ay siya naman ang laman ng puso ko. Wala no. Ikaw nga dyan nakailang girlfriend ka na nga ba? Ang pabirong tanong ko. Para naman hindi niya mahalatang kanina pa akong pasmado at kinakabahan at kinikilig at the same time. Nakatitig lang siya sa akin, hi. Naku, masyado siyang pa-fall papadudot. Ewan ko ba kung sinasadya niyang gawin sa akin yon. Meron, kami pa rin ni Lorraine, ang nakangiting sabi niya. Bigla ay nawala ang kilig ko at parang kinurot ang puso ko nang marinig ko yon. Kalma, Liberty. Expected mo naman na yan ang isasagot niya. In fairness sa iyo ha, ang tagal nyo na. 5 years. That's long. Maswerte siya sa iyo. Ang sabi ko naman sa kanya. No, ako ang maswerte kay Lorraine dahil mahal na mahal niya ako at sobra siyang mag-alaga sa akin. Ang sabi pa nito. Mas dumoble ata yung sakit na naramdaman ko nang sinabi niya yon. How I wish na ako na lang sana si Lorraine. Akala ko'y magiging masaya ako ng birthday ko dahil nandun si Keith pero hindi Mas na-realize ko kung gaano ako kamala sa pag-ibig. Siguro nga'y kailangan ko nang tanggapin na tatanda na lang ako na mag-isa at walang magmamahal at walang seseryoso sa akin. Ang sabi nga ng isang pelikula na napanood ko, may mga babaeng gina-girlfriend at meron din naman na mga bine-best friend lang. Napakasakit nun, Papa Dudut. Sa edad kong 33, Papa Dudut, ay ilang high school friends at barkada ko na rin ang napadaan sa akin. Lagi kasi akong punong abala sa kasal nila. Ginawa akong coordinator at host. At minsan ako pa ang nagpaplano kung paano sila magpo-propose. Kaya lahat ng mga gusto kong mangyari sa kasal ko ay sa kanila ko na lang sinishare at alam ko naman kasing hindi na yon mangyayari sa akin. Ang sabi nila ay bata pa daw ang 33. Pero alam ko na sa panahon ngayon, mahirap na talaga ang makahanap ng lalaking seseryoso sa'yo. Habang tumatagal feeling ko Papa Dudut ay napag-iiwanan na ako ng lahat. Lalo na noong nag-propose na ang boyfriend ni Kat sa kanya. Ramdam na ramdam ko talaga yung pressure. Alam mo girl, ganun pala yung feeling no, ang saya-saya mo. Lalo na yung kapag alam mong mahal na mahal ka niya tapos gagawin niya ang lahat para sa'yo. Kaya naman nang lumuhod siya sa harap ko, hindi na ako nagdalawang isip na mag-oo ka agad sa kanya. Habang nagkukwento si Kat sa akin ay nakita ko yung spark sa mga mata niya. Totoo nga ang saya niya tapos iba yung glow. Iba yung glow niya ng araw na yon, Papa Dudut. Nakakaganda talaga ang nagmamahal. Buti ka pa? Ang maikli kong tugon sa kanya. Huy! Okay ka lang ba girl? Ang sabi niya sa akin. Okay lang ako. Lagi namang okay dapat hindi ba? Tapos bigla siyang tumawa ng malakas. Alam mo sa lahat ng babae sa'yo ako bilib Alam mo kung bakit? Hindi ko kasi gets kung bakit masyado kang namumroblema dyan sa love life mo Ang dami-dami namang umaaligid sa yung boys. O di ba andyan si Doc Ralph yung pedya ng pinsan mo? Hindi ba unang kita pa lang niya sa'yo nagandahan na sa'yo di ba? Tapos yung anak ni boss, businessman si Attorney Alvin. Naku, as if naman hindi namin alam kung bakit laging nagpapabalik-balik yan dito gusto ka lang namang makita. Tapos ikaw, walang boyfriend? Yung totoo girl, baliw ka ba o tomboy? Sabay halakhak niya ng malakas. Siguro nga baliw ako kasi hindi ko alam kung bakit wala akong mapili sa kanila. Ang sabi ko naman sa kanya.
Unless may iba ka talagang gusto. Ang sabi niya sa akin. Tama siya, Papa Dudut. May iba nga akong gusto. Si Kit. Pero sabi nga kahit na anong gawin ko, hindi naman niya ako magugustuhan at saka isa pa ay matagal na sila ng girlfriend niya. Ayaw ko namang sumingit at manira ng isang relasyon. Best friend lang naman ako. Ewan ko ba kung bakit ang komplikado ng buhay. Marami naman sanang ibang lalaki dyan na mas magpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig pero ewan ko ba? Dahil hindi ko sila matutunang mahalin. Bakit kaya ang gulo ng mundo? Kung sino pa yung mahal mo, ayaw sa'yo. At kung sino pa yung ayaw mo, sila pa yung nagmamahal sa'yo. Sobrang unfair naman. Nakakapagod intindihin minsan ng pag-ibig. Naaalala ko nung college kami ni Keith, ako yung takbuhan niya sa tuwing nag-aaway sila ni Lorraine. At ako naman itong dakilang best friend na lagi na lang to the rescue. Kahit na sa totoo ay nasasaktan ako ng todo, ay payo pa rin ako ng payo dahil masakit namang makita na nasasaktan ng taong mahal mo. Kahit pa galit na sa akin si mama noon sa kakatext sa akin na hindi ko ma-replyan dahil nga sa kakaiyak ni Keith. Di bali nang mapagalitan ako, wag lang malungkot ang taong pinakamamahal ko. Pinili kong maiwan sa isang coffee shop malapit sa school para samahan si Keith. At nung sinabi niyang mahal na mahal ko siya at kahit na masaktan ako ay siya pa rin ang pipiliin kong mahalin, I felt that. Ano ba kasing nangyari? Sabi niya sasama lang daw siya kila Monica. Pero nakita ko kasama niya din yung ex niya. Pinagsabihan ko lang naman siya pero nakipag-break na siya sa akin. Ha? Baka naman nagkabalikan na sila. Hindi pwede yun. Alam kong mahal ako ni Lorraine. Pero kung mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Siguro nabigla lang siya. Naguguluhan pa siya sa ngayon. Pero alam kong sa huli, ako pa rin ang pipiliin niya Marami pa namang iba dyan, Keith Kailangan mo lang buksan ang puso mo. Malay mo, kapag yun ang ginawa mo mas maging masaya ka. Hindi. Hindi ako sasaya kung hindi lang din si Lorraine yung makakasama ko. So, okay lang sa'yo kahit paulit-ulit kang masaktan. Mas pipiliin kong masaktan ng paulit-ulit kung si Lorraine ang dahilan. Sa tono ng pananalita ni Keith ay alam kong wala nang makakapigil sa kanyang mahalin si Lorraine. Tandang-tanda ko ang araw na yun, Papa Dudut, dahil yun din ang araw na sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako aasang mamahalin pa ako ni Keith nang higit pa sa isang kaibigan. Yung pagmamahal na ipinapakita niya kay Lorraine ay yun yung gusto kong maramdaman mula sa kanya. Pero kahit na anong gawin ko, kahit na sagipin ko pa siya sa pagkakalunod ay wala na akong pag-asang mahalin din niya ako. Ako ang nag-ayos ng lahat ng kailangan ni Kat sa kanyang kasal. Kahit man lang sa ganitong paraan ay malimang ako kesa naman sa paghahanap ng taong match talaga para sa akin. Hanggang sa dumating nga sa buhay ko si Joel. Friend siya ng asawa ni Kat at gaya ko ay frustrated din siya sa paghahanap ng magmamahal sa kanya. Ang kwento niya sa akin ay niloko daw siya ng girlfriend niya for 8 years pero pagkatapos mag-abroad ay hindi na bumalik. Wala nang paramdam tapos ay bigla na lang nalaman niya na kinasal na pala sa iba. Mabait si Joel at lagi kaming lumalabas kaya naman todo tukso na itong si Kat sa akin. O ayan ha, buti na lang at ikaw ang naging coordinator ng kasal ko. Kung hindi nako hindi mo makikilala si Joel. Ang hirit pa niya sa akin. Kakarating ko lang noon sa office at mukhang nakabalik na siya sa kanyang honeymoon kaya ready na ulit mang-asar itong si Kat. Friends lang kami. At saka nasa getting to know each other stage pa lang kami, no? Ang sabi ko naman sa kanya. Sa totoo lang ay wala nga akong balak na maging boyfriend itong si Joel. Kahit nagwapo naman siya, matalino at isang businessman ay feeling ko ay hindi talaga kami bagay. Naku ha,
bilis-bilisan mo na, baka mamaya masunod pa yan ng iba. Ikaw din. At saka yang si Joel, wala akong masasabi dyan. Sobrang bait tapos maalaga kaya hindi ka dyan lugi girl. Ang sabi pa niya sa akin pagkatapos niya akong hampasin ng malakas dahil lang sa pangaasar niya. Tumigil lang ito nang marinig niyang may tawag ako. Lumayo muna ako sa kanya at pumasok na rin sa opisina. Hello Joel? Napatawag ka? Ang bungad ko sa kanya. Si Joel pala yung tumatawag sa akin. Kung nagkataon na nandito si Kat ay bugbog na naman ako sa kanya dahil mas kikiligin na naman siya kaysa sa akin. Andito ako sa labas ng office ninyo. Ang sabi nito. Gulat na naman ako papadudot kung ano ang ginagawa ni Joel at kung ano ang dahilan niya kung bakit siya nagpunta rito. Sige sandali lang at tatawagan ko yung guard. Ibibiling ko na papasukin ka. Ang sabi ko sa kanya sabay baba ng telepono. Nagpaalam ako kay boss na lalabas muna ng saglit para naman hindi awkward na dito kami mag-uusap ni Joel sa labas ng opisina. Pumunta kami sa pinakamalapit na coffee shop. Anong meron at hindi ka man lang nagsabi na pupunta dito? Pabigla-bigla ka ata. Hindi naman, napadaan lang talaga ako kasi may business meeting ako. So naalala ko na malapit lang pala ang office ninyo dito. Ah, ganun ba? Okay pero sandali lang tayo dito ha. Babalik din kasi ako kaagad. Kasi yun ang naipaalam ko kay boss. Actually, hindi naman talaga yung business meeting yung pinunta ko dito eh. Ang sabi naman ni Joel. Ha? Ano yun? Can I take you out on a date? I'm not into dating papadudot dahil ni minsan sa mga manliligaw ko na madalas ko ding makilala sa kasal na mga kaibigan ko ay tinatanggihan ko kapag niyayaya nila akong lumabas. Tamad kasi ako sa mga ganyang bagay. Mas okay nga sa akin na pupuntahan na lang ako sa bahay tapos doon manliligaw pero iba si Joel. Ewan ko kung anong meron sa kanya. At napa-oo niya kaagad ako. Nagdaan ang mga araw at naging mas malalim ang samahan namin ni Joel. Marami ang tumutokso sa akin na baka siya raw si Mr. Right. Ang matagal ko nang hinihintay pero ayoko munang mag-assume hanggat wala pa siyang sinasabi sa akin. Ayokong aminin na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Ayokong mauna na naman ako at mabukyak kagaya na nangyari sa amin ni Keith. Pero mas lalo lang nabuo ang pagmamahal ko sa kanya nang magkasakit si mama. Nagkaroon ng dengue si mama kaya naman kinailangan niyang masalina ng dugo at hindi naman pwede ang kapatid ko dahil wala siya dito at nasa OJT. Samantalang ako naman papadudot ay mababa ang dugo kaya hindi din ako pinayagan na mag-donate para kay mama. Dahil baka manghina rin daw ako ang aking resistensya. Tinawagan ko si Keith pero hindi siya sumasagot. Alam ko naman kasing siya lang ang makakatulong sa akin dahil isa siyang nurse at busy si Keith kaya hindi ko na siya ginulo. Buti na lang papadudot at to the rescue si Joel. Bago ko pa man siya tawagan ay nandyan na siya. Nang makita niya akong stress na stress ay nagulat ako sa kanyang ginawa. Niyakap niya ako. Nang mga oras na yon papadudot ay parang kumalma ang kanina ko pang pagod na isipan. Okay ka lang ba? Kumusta na ang mama mo? Tanong niya sa akin. Okay lang si mama kaya lang kailangan niya ng masalina ng dugo. Magdodonate ako. Nasabi ko na sa doktor kanina. Compatible naman ang dugo namin ng mama mo. Ha? Sigurado ka ba dyan, Joel? Anything for you, Lorraine. Magkaibigan lang kami pero sobra-sobra yung ginagawa niya para sa akin, Papa Dudut. At magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko siya gusto. Oo, Papa Dudut. Hindi ko nga siya gusto dahil mahal ko na si Joel.
Nang ready na akong ipagtapat ang lahat ng nararamdaman ko kay Joel ay siya namang isang hindi inaasahan ang dumating. Malakas ang buhos ng ulan noon at sinundo niya ako sa opisina. Nakita kong balisa siya. Hindi maipinta ang kanyang mukha at pagkapasok ko sa sasakyan ay tanging tunog lang ng ulan ang aking naririnig. Hindi gaya noon na ingay at kwento ang sasalubong sa akin. Habang papalapit na kami sa bahay ay gusto kong sumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali kung bakit hindi siya nagsasalita o kung may problema ba kami. Joel? Joel, okay ka lang ba? Okay lang. Parang malungkot ka ata. Kanina ka pang tahimik eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ako din Joel, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Ikaw muna. Mauna ka na lang, ang sabi ko naman sa kanya. We're moving to US. Talaga? Wow ha, pasalubong, size 6. We will be staying there for good. Ha? Bakit biglaan naman ata? Si Dada nag-decide ng lahat. Pagdating namin doon, magpapakasal na ako. Ano? May girlfriend ka na? Hindi, wala akong girlfriend. It's a fixed marriage at kailangan kong gawin yon para sa kumpanya. Napaka-cliche nga akala ko sa pelikula lang nangyayari pero eto na nga at nangyayari na sa akin. Nagulat naman ako doon so paano ba yan? So eto na pala yung last day mo sa pagiging driver ko? I guess. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Sabi ko may bagong bukas na seafood restaurant. Gusto ko sanang puntahan. Ang sabi ko sa kanya. Gustuhin ko mang sabihin ang nararamdaman ko para kay Joel Papadudut ay wala lang din namang patutunguhan ang lahat. Ikakasal na siya. Aalis na at iiwanan na ako. Akala ko ay siya na, kaya lang ay bokya pa rin talaga. Si Mr. Right ay naging Mr. Totga na. Pagkalipas nga ng halos 1 linggo ay lumipad na papunta sa Amerika si Joel at tuluyan nang naputol ang communication namin. Minsan napapaisip ako kung bakit nangyayari sa akin to. Kung kailan nahanap ko na siya pero bigla na lang naglaho ng parang bula. Back to zero ako Papadudut at isa pang pinanghihinayanganan ko ay hindi ko man lang nasabi sa kanya yung feelings ko. Anak, okay ka lang ba? Ang tanong ni Mama. Nagkakape ako sa balkonahe at malayo ang iniisip. Sabi nga sa pelikula wala namang tao ang sumasagot ng hindi siya okay. Kapag tinatanong siya ng kung okay lang ba siya. Ang sagot ko kay Mama. Anak, sorry ha kasi masyado ata kitang na-pressure sa pag-aasawa. Ang sabi niya sa akin. Ma, huwag kayong mag-alala. Makakahanap din ako niyan. At saka kung gugustuhin ko naman magka-jowa ka agad pwede. Ang ganda kaya ng anak niyo kaya marami nanliligaw sa akin. Ang pabiro kong sabi kay Mama. Ikaw talaga. Pero kung sa bagay, mana ka nga sa akin Sabay tawanan naming dalawa hanggang sa maya-maya ay may kumatok sa gate. 9:00 na yon ng gabi kaya hindi namin basta-basta binubuksan ni Mama ang gate. Sino yan? Tanong ko. Pero walang sumasagot. Sinubukan niya ulit na kumatok. Sino yan? Malakas na pagkakasabi ko. Si Keith ito. Ang tawag niya. Yang best friend mo pagsabihan mo nga wag nang pumupunta rito kapag this oras na ng gabi. Nakakatakot baka magnanakaw. Ang sabi ni Mama.
Pumasok na si mama sa loob at pagkatapos kong pagbuksan ng gate si Keith ay malayo pa man ay naamoy ko na nalasing siya, Papa Dudut. Pasuray-suray sa kanyang paglalakad. Huhulaan ko, kaya ka nandito kasi nag-away kayo, no? Ang sabi ko sa kanya. Tumawa ito at mukhang lasing na talaga. Naku, best friend talaga kita. At nalaman mo kaagad kaya kita mahal eh. Ang sabi niya sa akin. Hindi na ako nagulat at lagi namang ganun eh. Siya yung isang halimbawa ng kaibigan na nakakaalala lang kapag may kailangan sa'yo. O, anong meron? Ang tanong ko sa kanya. Tumawa ito. Alam mo ba na mahal ko yung GF ko pero niloko lang niya ako? Buntis siya at hindi ako ang ama? Ang sabi ni Kit sa akin. Ako man ay nagulat sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ba lagi naman kayo magkasama? Ang tanong ko sa kanya. 2 buwan ako naglakad ng papeles para makapunta ako sa ibang bansa para sana makapag-ipon na sa kasal namin. Tapos pag uwi ko, sasabihin niyang buntis siya. Ano ako, tanga? Alam ko naman na noon pa man nagkikita pa rin sila ng ex niya. Ang kasalanan ko lang naman nagmahal ako ng sobra at nagtiwala pero paulit-ulit niya akong niloko. Ang noon ay mahabang litanya ni Keith. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, Papa Dudut. Kung sa bagay, minsan ay iniisip ko rin kung bakit mas nasasaktan yung mga taong mas nagmamahal. Nagstay si Keith hanggang sa kinaumagahan. Nakinig lang ako sa lahat ng kwento niya. Same old story, Papa Dudut. Pero iba na ngayon. Ang saklap ng nangyari sa best friend ko at sana ay matuto na siya sa mga nangyari sa buhay niya. Huwag ka na nga magpakatanga dyan. Yan ang paulit-ulit na pinaalala sa akin ni Mama nang malaman niya ang nangyari kay Keith. Si Mama lang kasi ang nasabihan ko tungkol sa nararamdaman ko kay Keith. Pero iba na kasi ngayon, Papa Dudut. Yung pakiramdam na napagod ka na sa kakahanap kasi lagi ka na lang nagkakamali. Kahit halos 3 buwan nang nakakalipas ay hindi ko pa rin makalimutan si Joel. May parte pa rin ng puso ko ang umaasang babalik siya but not until nang makita ko ang picture sa isang mutual friend namin na nakatag siya. Kasama ang kanyang asawa at napansin ko din na malaki na ang tiyan ng kanyang asawa. Nakita ko sa picture kung gaano kasaya si Joel. Sa bagay, noon pa man, Papa Dudut, ay lagi na niyang kinikwento sa akin na gusto raw niyang magkaroon ng isang masayang pamilya. Kasama ang taong mahal niya. Akala ko nga ay ako yun pero hindi pala. I let love find me and this time ay hinayaan ko ang sarili ko na maging masaya sa pakikipag-date. Kung tutuusin nga, Papa Dudut, ay marami namang pwedeng jowain sa mga manliligaw ko pero ako lang ata itong may sayad at hindi makapili-pili sa kanila. Hanggang sa malaman ko na ikakasal na naman yung isa kong kaibigan. And as always ay lagi naman akong coordinator ng kasal. Madalas pa nga akong ginagawang host at masaya naman ako sa ginagawa ko pero gusto ko din na maranasan kung ano rin yung pakiramdam na sarili mong kasal ang inaayos mo. Kapag lagi kong iniisip yan, Papa Dudut, na halos lahat ng kaibigan ko ay lumalagay na sa tahimik ay nalulungkot ako. Napag-iiwanan na kasi ako Kung pwede nga lang pakasalan ko na lang kung sino yung pinaka-bet sa mga manliligaw ko kaso hindi naman ganun kadali yun Nakipag-date ako at nakipagkilala sa iba't ibang dating app sa internet. Totoo ngang maraming pagpipilian pero may kulang talaga. Hindi ko nga alam kung sa kanila ba yung may kulang o ako lang itong may sabit. Madalas na bumibisita si Keith sa bahay namin. Tinutokso na nga ako ni Mama kung nanliligaw na nga daw ba siya sa akin pero ang lagi ko namang sagot sa kanya ay hindi. Kasi yun naman talaga ang totoo.
hindi siya nanliligaw sa akin. Siguro nga hanggang sa magkaibigan lang talaga ang kahihinatnan ng kwento namin. Pero masaya pa rin ako, Papa Dudut. Kasi may isang Keith sa aking buhay. Kapag nalilate ako ng uwi ay isang text ko lang dyan ay susunduin na kagad ako sa opisina at ihahatid pa niya ako sa bahay. Okay na ako sa ganong setup. Kaya para malibang ang aking sarili lagi na lang ako nag-overtime. Mag-iipon na lang ako para sa akin sarili. Isang gabi ay biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Traffic day dahil payday. Hindi ko matawagan si Keith, baka kasi naka-duty siya. Wala pa naman akong dalang payong. Maya-maya pa ay lumapit yung guard at nung unay natakot ako kasi hindi ko naman siya matandaan. Miss, payong oh. Kunin mo muna para makauwi ka na. Siya pala yung bagong pumalit kay Kuya Robert. Umuwi kasi ito ng probinsya dahil nanganak ang kanyang asawa. Buti na nga lang talaga at pinahiram niya ako dahil kung hindi ay uuwi akong basang-basa sa bahay. Alalang-alala na si Mama sa akin noon na nasa balkonahe kahit na medyo malamig ang hangin dahil umaambon pa rin. O Ma, pumasok na kayo sa loob. Nandito na ako eh. Ang sabi ko kay Mama sa pagdating na pagdating ko. Mga bandang 8:00 na ata yon, Papa Dudut. Nagulat ako dahil kinurot niya ako. Ma, ano ba yan? Ang laki-laki ko na para dyan. Ang pagrereklamo ko sa kanya. Tama lang yan sa'yo dahil pinag-alala mo ko. Hindi ka man lang nag-text sa akin kung nasaan ka na. Ang sabi niya sa akin. Hay naku Ma, sorry po sa kakatawag ko kay Kit nalobat na ang cellphone ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Oh, nasa na yung Kit na yan? Hindi ka sinundo? Ang sabi ni Mama. Busy siguro Ma, baka naka-duty siya. Hayaan mo na. Hindi naman niya ako obligasyon kasi hindi naman niya ako girlfriend. Ang hirit ko naman kay Mama. Sa susunod, ako na lang ang i-text mo para sunduin kita. Ang sabi ni Mama sa akin. Natawa na lang ako sa mga sinabi niya pero niyakap ko si Mama. Ma, salamat kasi kahit na ang tanda-tanda ko na, love na love mo pa rin ako. Ang sabi ko dito. Ibinalik naman niya ang yakap ko. Aba syempre naman, kawawa ka naman kung walang magmamahal sa'yo, hindi ba? Ang hirit nito at tumawa na lang ako. Sabi ko noon, hindi man ako pinalad sa love life, ang swerte-swerte ko naman sa mama ko. Hinayaan ko na lang na madagdagan ang edad ko, Papa Dudut. In-enjoy ko na ang aking pagiging single at kapag sahod ay bumibili ako ng mga bagay na para sa akin. Minsan ay nilalabas ko si Mama, girl bonding kumbaga. Nagpapasalon kami o kaya naman ay nanonood ng movie. Si Mama yung naging boyfriend ko habang hinihintay ko pa si Mr. Right. Sabi ko nga sa kanya, siya yung magiging date ko sa reunion namin. Tumawa lang si Mama. Sa tuwing nalilate ako ay si Mama ang tinetext ko. Mabuti na lang at mabait ang guard sa akin dahil pinapasakay niya ako. Kapag naiiwan ako sa opisina at ang minsang bumuhos na naman ang ulan ay inabot niya sa akin ang payong niya. Ang sabi nito sa akin ay baka magtagal pa daw siya dahil hindi pa daw pinapayagan si Kuya Robert ng kanyang asawa na bumalik sa pagtatrabaho. Hay, mga babae nga naman ang sabi ko sa isipan ko. Nang minsang magkakwentuhan kami habang nag-aabang ako ng masasakyan ay naging interesado ako sa kanyang buhay. Siya si Landel. O di ba pang mayaman ang pangalan ko? Ang biro pa niya sa akin. Ang totoo niyan ay magsasaka ang aking mga magulang sa Nueva Ecija. Tapos 5 kaming magkakapatid. Kaya hirap sa buhay tapos eto, nag-aaral ako at sa awa ng Diyos makakapagtapos na ako ng kursong education sa susunod na buwan. Ang sabi niya sa akin. Baka sa kanyang mga mata ang saya.
Sabi ko ay maswerte pa pala ako kasi hindi ko dinanas ang ganong hirap. Hindi ko na kailangan magtrabaho para makapag-aral. Congrats sa'yo ha. Buti na lang at naisipan mong mag-aral. Ang sabi ko sa kanya. Nung una ma'am ayoko talaga pero nung nagka-GF ako, tapos ayaw sa akin ng mga magulang niya kasi mahirap lang daw kami at wala daw akong kakayahan para buhayin ang anak nila, kaya nakipaghiwalay ito sa akin. Sobrang sakit ma'am kasi hindi niya ako pinaglaban pero naiintindihan ko naman siya. Sino ba namang magulang ang maghahangad ng hindi maganda sa kanyang anak? Kaya inintindi ko na lang. Nagsumikap ako para balang araw kapag nagkapamilya na ako ay may pagmamalaki ako sa aking anak. Ang dagdag pa niya. Nakita ko ang sincerity sa mga mata ni Lendel. Simple lang ang kanyang pangarap sa buhay, Papa Dudut. Kung sa bagay, yun naman ang importante. Ang maging masaya. Halos araw-araw ko siyang nakikita sa opisina na nagbabasa ng libro o kaya naman ay gumagawa ng assignment sa tuwing tapos na ang kanyang duty. Na-guilty tuloy ako. Masyado akong namumroblema na wala pang love life samantalang ang ibang tao ay mas malaki pala ang iniisip kesa sa akin. Natuto akong yakapin ang single life ko. Sinabi ko sa sarili ko na kung darating si Mr. Right, darating siya. Sa tamang panahon. Umabot na ako sa 35 years old, Papa Dudut. Masyado ko na rin na-enjoy ang aking pagiging single. Pero eto na nga, akala ko'y wala na talaga as in mabubokya na ako forever. Tama nga yung sabi nila. Dumarating ang love sa hindi mo inaasahang pagkakataon at sa hindi mo inaasahang tao. Kung saan-saan ako naghanap pero andyan lang pala siya. Uy, parang isang linggo ata kitang hindi nakita ah. Tanong ko kay Lendel. Ma'am, may papakita po ko sa inyo. Ano to? Sandali ha. Graduate ka na? At cum laude pa? Wow, congratulations Lendel. Ma'am, may pagmamalaki na ako sa babaeng gusto kong ligawan. Aba, napakaswerte naman yan. Kasi syempre, masipag ka. Mas maswerte ako kung papayag siyang ligawan ko siya, ma'am. Aba bakit di naman siya papayag na ligawan mo siya? Gwapo ka tapos matalino ka pa at masipag pa. Tapos pwede ba kitang ligawan? Paghihinto sa akin ni Lendel sa aking pagsasalita. So ako talaga itong nagulat, Papa Dudut, at hindi ko akalain na yon ang sasabihin ni Lendel sa akin. First time kong makaramdam ng parabang ang ganda-ganda ko. Pumayag ako, Papa Dudut, at maraming nagsasabi na bakit daw siya hindi naman mayaman. Marami naman daw ako manliligaw na higit pa kay Lendel. Pero maging ako ay hindi ko alam kung bakit siya yung hinayaan kong mahalin ako. 36 na si Lendel, Papa Dudut, at halos magkaedad kami. Hindi man niya ako madala sa mamahaling restaurant at hindi masundo ng magarang sasakyan, sa tuwing kasama ko siya ay napakasaya ng buhay ko. At pakiramdam ko, kinokompleto niya ako. Napakarami talagang twist and turns ng buhay. At nasa sayo yon kung paano mo mas gagawing makulay. Halos 2 buwan din ang ligaw si Lendel sa akin. Ang mga kaibigan ko ay tutol sa pagsagot ko sa kanya. Baka daw kasi hindi niya ako mabigyan ng magandang buhay dahil magsisimula pa lang siyang magtrabaho. At may mga kapatid pa siyang kailangang tulungan. Pero hindi ko ito nakitang sagabal sa aming dalawa. Mas na-challenge pa ako, Papa Dudut, dahil alam kong marami akong matututunan sa kanya. Pumunta kami sa kanilang probinsya at ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya at doon ko mas nakilala si Lendel. Simple lang ang kanilang pamumuhay pero sobrang saya nila. Nakita ko sa dingding ang mga medalya ni Lendel at mas lalo akong humanga sa kanya, Papa Dudut. Dahil kahit na lagi siyang humihinto sa pag-aaral ay hindi siya nawawalan ng ganang ipagpatuloy yon. Alam mo, Iha, ang swerte ni Lendel sa'yo.
Alam kong mahirap lang kami at hindi mayaman gaya niyo pero tinanggap mo pa rin ang anak ko. Kaya gusto ko magpasalamat. Ang sabi ng kanyang nanay sa akin na halos mangiyak-ngiyak na. Sa totoo niyan ay hindi ko din po inakala na si Lendel ang mamahalin ko ng ganito. Pihikan po kasi ako sa lalaki pero kay Lendel ko nahanap yung kaligayahan na matagal ko nang hindi nakikita. Kahit simple lang yung mga lugar na pinupuntahan namin at hindi kami sa mamahaling restaurant kumakain, ay napapasaya po ko ni Lendel. Yung kaligayahan na hindi nakikita sa material na bagay ang meron siya. Ang sabi ko sa nanay niya at ngumiti ito at niyakap ako. Anak, maraming salamat ha. Huwag kang mag-alala at lagi kaming nakasuporta sa inyong dalawa. Ang sabi ng nanay niya sa akin at masaya ang bawat araw ko sa probinsya ni Lendel. Ang hindi ko inaasahan ay ang pagluhod niya sa aking harapan at pagdating nila mama sa Nueva Ecija. Uy, ano na namang joke yan, mahal? Tumayo ka nga dyan. Hindi ito joke, mahal. Mula nung unang araw na naiwan mo yung payong mo, humanga na ako sa'yo. Masayang masaya ako kasi nakilala kita. Alam ko maraming masigit sa akin dyan, pero mas pinili mo na mahalin ako. Hindi ko maipapangako na may bibigay ko sa iyo ang lahat, pero isa lang ang masasabi ko. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Mahal, pwede ba kitang maging misis? Pwede bang samahan mo ako habang buhay? Lendel, ang tagal kong hinintay yung moment na to. At ikaw lang pala yung makakapagbigay sa akin ng ganitong kaligayahan. Mahal na mahal kita, Liberty. Pumapayag ka na bang makasama ko habang buhay? Wala na akong ibang gustong gawin kundi ang mahalin ka habang buhay. Mahal na mahal kita, Lendel. Pumayag akong magpakasal kay Lendel Papadudut. Sa maikling panahon na nakasama ko siya at nakilala ko ang tunay na siya. At kung gaano kabuti ang kanyang puso. Naging simple lang ang aming kasal pero napuno ito ng aming mga kaibigan at ng aming mga mahal sa buhay. Sa ngayon, Papadudut ay 5 taon na kaming kasal ni Lendel at biniyayaan ng isang anak, si Shane. Ako po ay isang housewife at ayaw muna kasi ako ang pagtrabahuhin ni Lendel dahil gusto niya na mag-focus muna ako sa aming mga anak. Si Lendel naman ay nagkaroon ng magandang trabaho. May master's degree na siya at na-promote na siya sa university na pinagtatrabahuhan niya. Si mama naman ay masayang masaya sa lahat ng mga nangyari. Minsan ay nagpupunta siya rito sa bahay at nakikipaglaro sa kanyang apo. Masayang masaya din ako, Papadudut, at buong akala ko kasi ay wala na talaga akong mahahanap na taong magmamahal sa akin at magbibigay ng ganitong kaligayahan. Pero gaya nga ng sabi nila wala naman talagang imposible sa pagmamahal. Maswerte rin ako sa aking asawa dahil hindi siya naging sakit sa ulo at hindi niya kami pinabayaan ng kanyang anak. Maunawain si Lendel at ang lakas ng kanyang fighting spirit. Malaki ang pangarap niya sa buhay at ang sabi niya ay kami daw ng kanyang anak ang kanyang inspirasyon. Sa lahat ng mga nangyari sa aking buhay, Papadudut, ay isa lang ang natutunan ko. Iyon ay ang huwag magmadali sa pag-ibig dahil kusa naman itong darating sa tamang panahon. Kaya sa lahat ng mga naiinip dyan, hinay-hinay lang muna at huwag maiinggit sa love life ng iba dahil you will have the best love story in God's perfect time. Maraming salamat po, Papadudut, sa pagkakataon na ibinigay nyo para ibahagi ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po, Papadudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Liberty. Mga kapuso, hindi talaga natin maiiwasan na ma-pressure pagdating sa pag-ibig at pag-aasawa. Minsan magigising na lang tayo na napag-iwanan na pala tayo ng mga kasabayan natin.
Nagtatanong tayo kung bakit mas nauna silang nakahanap ng true love kesa sa atin. But on the contrary, God is preparing us for something better and worth the wait. Gaya ng sabi ng ating letter sender, darating po ang love sa hindi natin inaasahang pagkakataon at sa taong itinadhana sa iyo at itinadhana sa atin. Muli ay maraming salamat po sa Gandingan 2019 ng University of the Philippines sa paggagawad po sa inyong lingkod bilang Best FM Radio Program Host. Ganon din ang ating programa Barangay Love Stories naman sa award na Most Development-Oriented FM Program. Asahan po ninyo ang mas makabuluhan at magagandang programa na ihahatid po namin sa ating mga tagapakinig. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.